Dapit hapon, kasabay ng paglubog ng haring araw sa kalawakan, ika-30 ng Abril taong 1986, isinilang ang tubong Misamis Occidental na halimaw na tirador ng piniritong Bangaw. Tinigurian itong delubyo ng mga pantas na opisyal ng pampalakasang pakikipaglaban dahil sa malademunyitong kamao nito na kapag tinamaan ka ay daig mo pa ang tumira ng rugby, poultry, Christmas tree, laundry, electricity at panty na bacon na gawa sa dahon. Bagamat mukhang siraulong matino ang ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay ibang-iba ang imahe nito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Kung titingnan kasi natin ang malapitan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay mukhang may busilak na puso ito pagtulog at parang professional na manginginom lang sa kanto na miski nga magwawales at basurerong napadaan lang ay pinapatagay ng black label na may halong gin bulag at situ. Madalas itong malitin ng mga tampalasang ibang lahing kalaban dahil wala naman daw ka-special dito kung titingnan mula ulo hanggang ingrone. At tila kulang na kulang din daw ito sa potassium, sodium, calcium, proteina at mukhang tinipid din daw sa vitamina kung pagmamasdang maigi ang balangkas ng kanyang pangangatawan dahil mas marami pa daw ang buto-buto kaysa sa laman na sa madaling salita ay mahinang nilalang lang daw ang tingin nila sa ating halimaw na kababayan. Subalit ika nga ni Atty. Gadon sa mga siraulong siga-siga ang galing-galing ang dayuhan. Mga bobo! Mga bobo! Ibang klase ang mga hirap na pinagdaanan ng kababayan nating ito, mga kaibigan. Dahil gaya rin ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay hinubog at inulma rin ang kahirapan ng kamao nitong ating kababayan. Kinalyo ang pisngi, baba at noon nito sa maghapong pagtatrabaho at nagkaabsang mukha. Naging janitor ito, isang dekada na mahigit ang nakakalipas. Naging helper, tagahugas at kung ano-ano pang diskarte sa buhay, maitaguyod lamang ang kanyang mahal sa buhay at ang sarili. Kasabay naman ng mga mabibigat at maghapong bukbugan trabaho nito ang kanyang pag-iensayo sa boxing na siyang lalong nakapagpahalimaw sa lakas ng ating bidang engkanto ay Este Pambato. Kasabay ng pagtatampisaw ng mga bibe at pagbukas tikom ng mga puwet nito sa dalampasigan, ika-29 ng Enero taong 2013 na itala sa listahan ng isa sa pinarusahan ng tinaguriang dalubyo ng Pilipinas, Rey Tacoge Magrinho, ang Hapon na si Kenji Kubo na pinaglihi sa trangkaso at ubong kabayo. Hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan, mga kaibigan, dahil katuwiran nito ay sa kanyang baluarte gaga na pinanlaban sa Tokyo, Japan. Kaya siya daw dapat ang mas nangingibabaw at ang sentro ng atraksyon. Kaya nagbida-bida ito at sumobrang tiwala sa sarili na makakapagpasikat siya sa harapan ng kanyang mga chicks na kababayan at gagawing panambak lang ang Pinoy sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Pumapatutyada pa ito na isipait lang daw ang Pinoy kahit na sa anong klase ng laban. At yung sa pagandahang lalaki lang daw naman ay malayong malayo daw ang kanilang agwat at mas pogi pa daw ang kuko niya sa paa kaysa sa ating kababayan na talaga namang nagpatayo ng burnek at karug ng ating kababayan. Kaya naman sa mismong laban ay ginulpe, binakbak ang muka, tinabasan at pinapangit nito ang maangas at siga-sigahang Hapon. Kaya ayon, mas pumogi na ang ating kababayan. Kumanto ang baba at pisngi ng Hapon. Samantalang ang ilong at tenga naman ay bumenggo ang patiklop at tinubuan ng kulaning may bulbonic de meningitis. Ilang taon lamang ang nakalipas ay tumungo na naman ang Pinoy na mananabas sa bansang China upang sagupain ang isang tampalasang Hapon na naman para sa isang 8-round super bantamweight bout na walang iba kundi si Yuki Strong Kobayashi na pinaglihi sa kinamatisang sushi. Ibang klase itong kalaban ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, dahil binigyan babala nito ang Pinoy na mag-ingat sa kanyang kamao dahil hindi daw niya magugustuhan ang lasa nito kapag ito ay kanyang malasap. At sinabi rin nito na hindi niya papayagang makadampi ang kamao nito sa kanyang glass skin na pagmumuka dahil mahal daw ang Pans, Bena, Maxipil, Kojic, Eskinol at Gluta. Nginisiyan lang ito ng ating kababayan at sininso dahil wala naman daw siyang naintindihan ni isa sa lahat ng mga pinagsasabi nito. Paano nga ba naman? Hapon yun eh. Sa mismong laban, ganadong-ganado ang Hapon. Talaga namang may pagtalon-talon pa na kulang na lamang ay mag-split sa sobrang hype nito. Tapos may pag-exercise pa ng paa, tuhod, balikat, etits. Tapos kumikembot pa talaga naman
Ngunit pagtunog ng kampana sa unang round ay wala ng intro-intro at binirada na agad ng Pinoy ang maangas na Hapon at kahindik-hindik na suntok agad ang tumama sa sentido nito na mahiyamo hinampas ng malaking gunting pangkaldero ng pares. Dahilan upang humimbing ang tulog ng Hapon at managinip ito na niroromansa siya ng 10 engkanto, 7 maligno at 5 kapring unano. Your winner, by way of knockout, del Novillo, Rey Megriño Singwancha. Isa pa sa isang hambugerong tampalasan na winasak ng ating kababayan at pinaranas ng gulpe de osteoporosis at delubyong sitwasyon na nagngangalang Jason Butar-Butar alias Tartar de Meningitis de Scoliosis de Lepongasis na isang Indonesian ang talaga namang naging parang kulaning kumanto sa bukong-bukong matapos makatikim ng garote de alimpungatan ng nag-iisang tiniguriang delubyo ng Pilipinas. Bago ang kanilang laban ay sobra sa kumpiyansa ang tiniguriang Mike Tyson ng Indonesia. Napakaangas ng tarasa, grabe. Naalisan lang ng pangalan ng legend nagbida-bida na kumbaga sa pagkain nakatikim lang ng dilata ng corn beef ayaw nang kumain ng sardinas. Ibang klase din ito mga kaibigan dahil nagbanta pa ito sa ating kababayan na ito na daw ang magiging huling laban nito sa ibabaw ng lona dahil babaldahin daw nito ang Pinoy sa pinakawalang hiyang pamamaraan at babaliin din daw nito ang leg nito sa pamamagitan ng kanyang lumalagablab na suntok na simbigat daw ng nakarobus na elepante. Subalit ang ating bidang pambato ay tamang kirengking lang sa tabi at walang pakialam sa hinayupak na kalaban. Bagkus ay nag-focus lang ito sa kanyang pag-ensayo na mahiyamo Beyblade na tining upang maging kondisyon ang kanyang katawang halimaw para sa kanilang napipintong patayan. Kasabay ng pagsa-sideline sa pagkukonstruction ng unggoy para sa kanyang pamilya, ika-8 ng Oktubre taong 2016 na ikasa ang kanilang laban sa Convention Towers and Exhibition Centers, Hong Kong, SAR, China para sa isang featherweight bout 125 pounds category. Matindi ang promotor ng ating kababayan na ito mga kaibigan dahil si Boss Bob Arum lang naman aka Master Buten na walang daplis at sabit ang pasimuno sa labanang ito na sa kasalukuyan ay 90 anyos na ang edad. At ang matindi pa ay mala senior citizen na kumikisi-kisi pa ang galawan nito at talaga namang parang hindi nang hihina. Mahiya mo kaya pang makatatlong panganay Anyway, sa mismong laban, sa round 1, agresibong-agresibo agad ang Indonesian at talaga namang palong-palo na mahiyamo kalabaw na gapong-gapo sa sarili. Subalit hindi naman papadaig ang ating kababayan at talaga namang nakikipagsabayan at nakikipagpalitan ng Malacanyong birada. Round 2, nagmamala-armalite na atake si Butar-Butar. Kinakangkang maigi ang halimaw nating pambato na ang hindi niya alam ay maladelata ng sardinas na bagong welding ang tiks ng nguya-nguyaan nito. Walang katalab-talab ang mga atake nito.
Round 3. Nabaliktad na ang sitwasyon, dinedelubyo na ng ating kababayan ng maangas na Indonesian. Hinahagupit na niya ito ng iba't ibang uri ng kombinasyon na mahiya mo pinagbabato ng tiles na gawa sa kamote. Round 5. Isang kagulabulantang na dilubyong suntok ang tumama sa nguya-nguyaan ni Butar-Butar na talaga namang nagpaalog sa kaluluwa nito na mahiya mo hinampas ng poso. Mula sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur, kasabay ng pag-atungal ng asong ipinagpalit kuno sa asong masbete, ay siya namang pagsilang ng isang mandirigmang Pinoy na mananabas na tiniguriang higanting bato. Ngunit ang ipagtataka nyo dito mga kaibigan, bunsod kasi ng kanyang ibinigay na palayaw, ay kung pagmamasdan at tititigan nyo kasing maigi, ang pangangatawan ng ating kababayan na ito ay tila kulang na kulang ito sa probiotics, testosterone, keratin at vitamin 69 dahil sa usli-usling ribs at buto-buto nito sa baga na pwede mo ng pagsuksukan ng panggatong at gawing pangkaroling na ukulele. Pero huwag kayong papakasiguro at papalin lang sa katawang lupa at piskal na kanyuan ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan. Dahil sa likod ng patpating pangangatawan nito at usli-usling mga tadyang ay kalakip nito ang bigat ng kanyang mga kamao na kapag tumama sa iyo ay para ka na rin hinampas at nilapa ng higating tiyanak maligno hunyango ka pretik-tek white lady at mangkukulam. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Madalas tayong bulihin ng mga tarantadong tampalasang bulbulitong mga dayuhan. Ngunit wala silang kaalam-alam na pinaglihi ang mga Pinoy sa bulkan na 100,000 bilyong trilyong taon ng walang sabog na kapag napuno ay bigla-bigla na lang sasabog ng dire-diretso at hindi mo na mapipigilan. Kaya naman ang kantiin at hamakin ng isang nananahimik na Pinoy ay ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling tatatak sa dibdib at bayag mo. Kagaya na lamang ng isang barumbadong tampalasang kamoting boksingerong bagong ang paboritong ulam na bagong hango lang sa bansang Dominican Republic na walang iba kundi si Wilton Hilario na tirador ng Chupa Chups.
Hindi naging maganda ang singaw ng puro singaw at kulaning bunganga ng maangas at bidabidang boksingero na ito mga kaibigan. Dahil di umano ay kakalad ka rin daw nito ng pahalang ang katawang lupa ng ating pambato matapos daw niya itong patulugin sa kanilang magiging laban at ihihiga ng diretso sa kanyang bagahe at isusuksok sa maleta pauwi ng ating bansa nang sa gayon ay mabawasan daw ang sakit at hirap ng kanyang mga kasama. Like super saya naman sa galit ang ating bidang kababayan mga kaibigan. Nang kanya itong marinig na sa sobrang galit ay naibato na lang sa pader nang wala sa oras ang bagong biling di kuryenteng kalandi uling na mahiya mo kuya mong galing sa trabaho na nagprito ng tulingan at pagkalutoy inisnatch ng tagatondong pusa. Hindi daw siya papayag na bastos-bastusin lang ng isang siraulong boksingero ang isang dugong mandirigmang Pilipinong singtapang ni Andres Bonifacio mga kaibigan. Dahil undercard lang naman daw ng laban ng Timoteo Bradley at Pacquiao ang kanilang magiging laban. At bukod pa rito ay kasabay daw niya ang ating pambansang kamao sa kanyang mga pag-ensayo. Kaya hindi daw basta-bastang training ang kanyang pinagdaanan. Kaya naman ipapakita daw nito kung gaano kabrutal ang isang Pinoy na impacto ay boksingero kapag minamaliit. Sa kanilang way-in naman mga kaibigan, halatang nagiinit na ang ating bidang pambato. Parang gusto lang saksakin ng chupa-chups ang pisngi ng maangas na Dominican fighter at hambalusin ng gulpi de Colane. Buti na lamang ay pinaglayo na agad sila at binigyan ng tagi-isang lollipop. Sa mismong laban, unang round pa lang, gulat na gulat agad ang Dominican fighter dahil hindi niya akalaing ang patpating Pinoy ay may manatorong bad trip na isang taon nang walang sunggab ang lakas ng mga kamao nito. Absence from the ring. Good left hand on the top of the head. Sanchez staggered Eladio with that left hand. Eladio is in a heap of trouble right here. J-Nady right on top of him. Sanchez. Eladio fighting his type of fight, his type of rhythm. And now again he pins Eladio against the rope. That's where Sanchez had great success. Now Sanchez now has Eladio against the rope. Eladio trying to counter his way out of there. Sanchez not letting him get away. And there you have under 20 seconds. Now in round number 4. Sanchez is going to really be tested here to see what kind of physical shape he has after this. At buong laban niya po mga kaibigan ay dinumina lamang ng mandirigmang Pinoy ang maangas na Dominican fighter at nakuha nito ang panalo via unanimous decision. All three in favor of the winner by way of unanimous decision from General Santos City, the Philippines, Ernie The Rock Sanchez. At lahat nga po ng kayabangan nito na pinagsasabi bago ang kanilang laban mga kaibigan ay kanyang minukbang ng buong buo kasama butot balat at takip. Makalipas nga lang po ang 6 na buwan mga kaibigan, nadagdagan na naman ang listahan ng mga pampalasang pinuksa ng ating nag-iisang tiniguriang higanting Batong Halimaw. Ika-8 ng Disyembre taong 2012, muling ipinatawag ang ating bidang halimaw sa Amerika upang itapat sa Amerikanong barumbadong halimaw. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, masusubok ang patpating tinaguriang higanting bato dahil sa tindi ng kanyang kanong mga kalaban. Kung atin kasing susuriin at titingnan ng katawang lupa ng halimaw na ito mga kaibigan, ay malakalabaw na may crossbreed ng hippopotamus ang datingan nito dahil sa bukol-bukol at talaga namang parang braso ng gorilla ang mga galamay nito. Kaya talaga namang medyo dihado ang ating bidang halimaw sa labanang ito. Tulad din ng naunang pampalasang niligpit ng ating bidang kababayan mga kaibigan, hindi rin naging maganda ang mga entrada nito sa ating kababayan dahil di umano ay bisita lang daw ito sa kanyang balwarte at teritoryo daw niya ang kanilang paglalabanan. Matuto daw itong makisama sa mga Amerikano at huwag kumain ng mga tutong at balinghoy. Huwag din daw itong mag-alala sa kanilang magiging laban dahil hindi na daw niya ito papahirapan at tatapusin niya daw agad ang ating bida sa pinakawalang hiyang pamamaraan. Tinalakan naman ito ng ating bidang mandirigma mga kaibigan at sinabing hindi totoong ang kanyang kinakain kundi fried kamote. Kaya kahit payat na payat daw ang kanyang pangangatawan ay purong-purong kapangyarihan ang nananalaytay sa dugo at pangangatawan nito. Kaya ihanda daw nito ang kanyang sarili dahil sinisigurado daw niyang dadanak ng dugo at tae ay pawis sa kanilang magiging laban.
Sa kanilang weigh-in naman, batong-bato ang kalaban ng ating kababayan mga kaibigan at malamunggong hinog din ang postura ng ulo nito. Kulang na lang ng 2 tornilyong may wasero, Einstein na datingan. Samantalang ang ating bidang halimaw naman ay nangunguna pa ang baga kaysa sa edits. Mahiya mo model ng Porsche at Marlboro Unang round, parehas ka na nete ang 2 fighter. Umuusok ang mga palitan halatang madidiin ang suntok ng Pinoy. Mahiya mo na nga hampas ng isang bote ng 1.5 na mantikang labo Talaga namang naglalagutukan. It's in the arena at that time. It's Sanchez with the red and blue. Coy Evans with the red and white. The guy with the kid from the Philippines, doesn't he? He trains in the corner with him. Both guys getting jabs in by Evans that time with the right hand. On Friday, last night we had the fights at Texas State. It's streaming. It's not too late to get to be an action-packed fighter. They shot that time with the kid from the Philippines. Went with the right-hand lead and immediately countered by Coy Evans. Good job by Evans. Now hard punches to the body by Ernie Sanchez. Right. Round 2. Nakatama ng solidong kanan ng Amerikano. Subalit, nagulat ito dahil wala itong epekto sa makunat ng nguya-nguyaan ng ating kababayan nang hindi niya alam ay bagong welding ng kamote ang pisngi nito. See, he drops it when he goes with his right hand. There's the right hand again. About effective aggressiveness and hard punching. Evans is having a good round here with almost 2 minutes. Right over Texas Station. He didn't take one away from the fighter. Good round. Round 3, kahindik-hindik na mga suntok ang pinakakawalan ng ating bidang halimaw. Mahiya mo minamaso ng construction worker na 3 araw ng walang gin bulag kaya bagsak ang Amerikano. Out of the jaw of Ernie Sanchez. Sanchez loads up his shot, but he exposed himself, comes to the left hook, and now he's going to work with his right hand. Well, this is a nice fight all of a sudden. Sanchez trying to get pummeled with the right hand, so he's throwing a lot of shots. And the best defense against a guy that's doing that to you is doing just exactly what he's doing. This is an 8-round fight, though, and he's letting a lot go here in round number 3. And down goes Coy Evans. How about that? It's up to 4. At 5, he should be able to get up. His eyes are clear. It's at 7, and he got, but that's a big surprise at the way Evans fought in the last round that he's been knocked down. Sanchez will try to take him out right now because he let an awful lot of everything go in this 3rd round. Into the body, back upstairs with the left hook. Evans' eyes appear to be clear, but his legs don't seem to be strong right now. The Philippines and the multicolored trunks comes forward, blasts that body again, back upstairs with the left hook, downstairs again under the elbow, back up to the ear. Wow, look at that, loads up the left hand shot, and all of a sudden this whole thing turned around. Coy can't land his right hand. And Sanchez is really all over him. I mean, he's got enough time to take him out, but I tell you, Coy comes back with a couple of chopping right hands. If he gets back into this round, Sanchez has expended a lot of jabs. 31 seconds to go. Nice uppercut by Coy Evans. Evans to the left of your screen. Oh, nice left hand. That hook by Sanchez again. And another one. Here comes the bell to end the 3rd. Round 4. Nagmamalamang kukulam na ang ating bida dahil nakokontrol na nito ang laban. Ginagawa na nitong manika si Coy Evans na mahiya mo pinagtututusok ng karayong nagawa sa kamote. He drops, he's done enough to win, so we'll see how the judges see it. All right, here we go. This is round number 5. Back in the Philippines, the red with the blue trunks loads up that so far. Back upstairs comes the fellow Jeb. Jeb, not the place you want to be. You want to get angles when you're going to do under the skin. 8 round. Round 6. Matindi pa rin ang stamina ng ating kababayan mga kaibigan. Mahiya mo si Bugs Bunny naka-robos Walang pagbabago mga atake. Andidin pa rin. There it is, but they'd like him to double. There's the double jab right hand, and that's what he needs to do. Left hook, digging body. Nice left. Nice body uppercuts, and that was a real solid body shot by Coy Evans. It's a right hand lead, but when you miss an uppercut and you're in tight like that, it'll be a good one.
his face from the 28-year-old Coy Evans. Looping right hand, catches him that time in a hard right hand. He pays the price for it. Evans is tough. He takes another right hand. Up to that, nobody's really been shaken in this fight. And there's been some... Final round, mukhang nauubusan na ng baterya ang Kano. Hinahat compress na ng corner niya iyo. Samantala, nagmamalapak yaw na galawan na ang ating bida. Kaya talaga namang sigurado na ang panalo. 4 kantusa na to at red horse na to pagkatapos. Yes! Because earlier it was right again by Sanchez. And then Ernie The Rock Sanchez. so Kung ating pagmamasdang maigi ay tila ba isang piniritong liempong nuknukan ng lutong na masarap ulamin ng Hapones na ito mga kaibigan. Maamo ang muka, ang katawan ay kumbaga sa kanin mahilab, palong-palo at mukhang hindi makabasag arinola ang datingan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang magandang dilag na ito ay isa palang professional boxer. Kaya huwag kayong paloko-loko kung sakaling makakasalubong nyo ito. Ang pangalan niya po niya ay Nanako Suzuki na di umano ay tirador ng Chupa Chups na ang flavor ay rambutan. Nakilala siya sa alias na The Lady Samurai dahil sa lakas daw ng suntok nito na kapag tinamaan ka ay parang ka na rin daw hinampas ng samurai na 10 taong walang hasa ng padodo sa ulo. May edad pa nga lamang po ito na 23 taong gulang sa kasalukuyan at tubong Takonami Aichi Japan. Mahusay ang chicks na boxer na ito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan ay kahit mayroon pa lamang itong 7 laban sa kanyang buong professional boxing career ay isa na agad itong ganap na champion. Kaya naman, pag ganito ang mapapangasawa mo ay siguradong magiging tigasin ka. Tigasaeng, ilang gatang. Sa kasalukuyan, siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission minimum weight title. Kung sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka sapagkat siya lang naman po ang naging isang prinsesa ng mga Inoue. Bali, isang boxing gym lang ang kanilang pinag-eensayuhan. Kaya naman paniguradong panglalaki at halimaw din ang training routine nito. Kaya rin pala ganadong-ganado din ang mga Hapon ngayon at lumalakas. Maganda marketing strategy nila. Dumadami mga champion May kasabay ba naman na diwata sa gym? Parang mga nakarobos sigurado yung mga yan habang nagtitraining. Pero alam nyo ba na bago pa man ito maging isang ganap na champion ay may isa ng Pinay noon ang bumugbog, nagpapangit at nagpabagsak dito sa pinakaiingat-ingatang prinsesa ng mga Inoue. Ito ay walang iba kundi ang Pinay boxer na si Renz Dakel na tubong Manabo Abra mga kaibigan. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Dakel ay isa po siyang professional kickboxer sa kasalukuyan. Naging Asian Kickboxing Champion siya noong taong 2022 nang masungkit nito ang gintong medalya sa Bangkok, Thailand. Pero bago pa man ito maging champion sa larangan ng kickboxing ay una na nitong pinasok ang professional boxing at nagkaroon muna siya ng 2 laban bago mapatapat sa prinsesa ng mga halimaw. Bago ang kanilang laban, ay akalain yung sa likod ng pagiging magandang chicks nitong prinsesa ng mga Inoue ay may kahambugan din palang itinatago ito sa kanyang singit, balon-balunan at large intestine. Nilahit nito ang ating bidang kababayan. Mukha daw itong mahina at tuyot dahil ang lotion daw nito ay saluyot. Palibasa daw, dahon lang daw ang napkin at panty liner sa Pilipinas. At kulang daw tayo sa mga equipment sa pag-eensayo. Puro daw lata ng bonakid, corn beef at sardinas na pinatigasan ng semento ang pangbuhat natin. Kaya malayong malayo daw ang lakas niya sa ating bidang manananggal. Kababayan, puro dahon, talbos at sanga lang din daw ang kaya nating ulamin. Kaya kulang na kulang daw tayo sa mga sustansya. Dagdag pa nito ay wawasakin daw nito ang nguyang-nguyaan ng ating bidang kababayan. Pagagapangin daw nito sa sakit at bibigyan ng leksyon na parang piningot ng bad trip na nanay na 10 oras nang nagbabanlaw ng hindi pinagbomba ng anak sa poso. At pauuwiin daw niyang duguan ang ating bidang kababayan ng luhaan sa ating lupang sinilangan. Sinagot naman ito ng ating bidang manananggal at sinabing hindi daw dahon ng kanyang napkin at may pambili daw siya ng Pampers with wings at baka ihampas daw niya ang mamahaling napkin niya at ang fried chicken niyang ulam sa hapon. May pambili din daw siya ng masasarap na pagkain at gintong panty liner. At kahit puro dahon at kamoting kahoy lang din daw ang kinakain ng mga Pinoy at Pinay, ay talaga naman nakakapagpalakas ito ng katawan at kapangyarihan ng isang tunay na mandirigmang Pilipino. Taong 2019, di
Dito na tuluyang kinasahan ng Pinay ang pambato ng Inoue Brothers na si Nanako Suzuki. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang kanilang laban, mayroong kartada ang ating kababayan na isang panalo at isang talo lamang. Samantalang ang Haponesa naman ay 3 panalo, isa dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lang din lamang. Bagamat isang dayo at dehado ang Pinay sa laban na ito, ay pinakita pa din ito ang tapang ng isang pagiging Pinay boxer. Sa unang round pa lang ay bugbog di Colane at bagsak na agad ang Haponesa. Tinamaan ito ng solidong patama na mahiya mo hinampas ng may teta ng Jungle Bolo. 阿童级的是102磅的，哦，上来云斯大概就非常凶，哇，铃木菜奈子啊，双方这是女子比赛啊，非常凶啊，哎呀，漂亮，云斯大概的右手摆拳，非常狠，非常。铃木菜奈子呢，现在是日本立教大学的这个，他是学福祉的，福祉的就是老年人的这个老年人的恢复看护。那么全世界呢？哎呦，云斯大嘎的又是后手一个摆拳，右手的摆拳。铃木菜奈子呢是19岁啊，云斯达加呢是这个 Samantala, agad din namang tumayo ang Haponesa na parang walang nangyari. 胜1负啊，1 KO。但是从力量上感觉云斯达加是要更重一些啊，打得更凶。手有1500，只有1500多人啊，跟男子没法比。男子的世界活跃选手是21000多人，17个级别。女子这个铃木菜奈子呢，在这个香港啊，因为她来做过宣传，所以在香港还是 Round 2, walang humpay ang palitan ng dalawang halimaw. Ano ha? Ano? Sino yung sinasabi mong walang pambili ng napkin, ha? Baka ikaw yung napkin mo binulkanize pa at tagpitagpindayame. 哇，你看双方其实这女子选手啊，防守都不好啊，但是打的是真凶。当然以他们的力量，肯定跟男子的这种打透劲儿没法伴儿的。身高原来是做擂台女郎的，他就非常能打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，这是大家的这个前手啊，防守真是。好，这2下还，啊，云斯达加漂亮，右摆拳，然后非常重啊。云斯达加整体来说感觉怕玩哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了。这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实怕玩在不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多，无遮挡的命中非常多啊。我又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很狠啊！哦，云斯达加后手又一个，铃木菜奈子是左手的前直啊，防守其实2个人防守真是都不太好。Round 3, parang hindi na uubusan ng gasolina ang dalawang fighter. Suntukan malala kumbaga. Medyo nakakasagabal nga lang ang buhok ng Haponesa. Ang haba ng bangseo, bigyan ng razor yan. 是，铃木菜奈子的左手2次了，左手好凶。铃木菜奈子女孩子女拳手，其实因为来香港女子的职业拳击，在世界上大概日本占了1/4的拳手和注册拳手。啊，双方交换，美国的很多大公司其实不愿意德国发展的还是不错的，西班牙，反而美国的女子选手不太多。这一回合，铃木菜奈子还是打得不错的啊。达加啊，来自菲律宾的拳手是达加利，绿裤衩啊，黑色上衣的就是云斯达加。云斯达加只打过1次职业比赛，这就是日本拳手的韧性，不断向前冲啊，挨了拳要往前冲，不断打，我旁边的这个 Breako 啊，菲律宾的这个。 Round 4, ubusan na ng lahi. Grabe ang Haponesa, ang ganda pa rin. Parang ang sarap ibalot, isako at iuwi eh, oh. Joke lang, baka nanonood si Commander. 怕玩力量都不是很重啊，所以说双方
选手哦，这种交换又是一个互相的后手交叉。铃木菜奈泽可能相对来说啊，他这个前手的直拳、前直更好一点，但是哎呀，看看于斯包盖的这个右手后手的平勾很重啊，他相对来说确实在 power 上可能更好一点，在力量上更好一些。但是女子哦，又是直拳啊，后手直拳，铃木菜奈子后手。但是被摆了一个啊！铃木菜奈子1-2后手直，于斯保家就是拉开了以后打自己的右手的大摆，右手的摆拳，看看啊，前勾后摆，连着3个啊，这是摁倒的，这个不是啊，这是摁倒的。哦，后手直拳，这个命中了。啊！连续打，现在铃木菜奈子要无氧了，进入无氧，看能不能坚持下去。双方互相交叉拳啊！但是于斯保家2个手摆，又一个击中了腹部。我们知道啊，像在108磅这个级别，其实日本有非常多的选手水平都是非常高的。又一个平勾，于斯保家，于斯达家啊！比赛结束啊。Hey!